Hoy, nais mo bang malaman kung paano ka magiging tunay na Kristiyano? Ang Biblia, ang salita ng Diyos, ay nagbibigay ng mga malinaw na hakbang. Kung paano ba natin masasabi na tayo ay tunay na Kristiyano? Maraming nagsasabing sila ay Kristiyano, ngunit ano ang tunay na kahulugan nito? Ang Biblia ay nagbibigay ng malinaw na sagot at sama-sama na nating alamin kung paano maging isang tunay na Kristiyano. Hindi lang ito basta pagtawag sa ating sarili kundi ang pagiging tunay na tagasunod ni Jesucristo. Maraming tao naghahanap ng sagot sa tanong na ito. Ang ilan ay nag-iisip na sapat na ang pagpunta sa simbahan, ang pagdarasal o ang pagbabasa ng Biblia. Ngunit ang tunay na Kristyanismo ay higit pa sa mahagawaing ito. Ang Biblia, bilang salita ng Diyos, ay nagbibigay ng gabay sa atin. Una ay ang pagkilala sa kasalanan, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakarating sa kalwalhatian ng Diyos. Ito'y makikita sa Roma 3:23. Pag-amin na ang kasalanan, mauna sa lahat, dapat nating kilalanin na tayo ay mga makasalanan. Ating kalikasan ay may kakayahan sa kasalanan. At hindi tayo perfecto. Kung sinasabi natin wala tayong kasalanan, niloloko natin ang ating sarili. At wala ang katotohanan sa atin. Sa 1 ng Juan, versikulo 1-8. Walang sino man sa atin ang nakatakas sa katotohanan ito. Sa ating pagsisisi ay hindi lamang pag-amin ng kasalanan, kundi ang pagbabago ng ating isip at puso mula sa ating mga kasalanan tungo sa Diyos. Ito ay pagtalikod sa dating pamumuhay at pagyarap sa kanyang kalooban. At sinabi niya sa kanila, magsisi kayo at magbalik loob upang mapara inyong mga kasalanan. Ito'y makikita sa Gawa 3, versikulo 19. Pangalawa ay ang pananampalataya kay Jesucristo. Sapagkat sa pamamagitan ng biyaya, kayo naligtas pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa inyong sarili. Ito ay kaloob ng Diyos. Makikita sa Epeso 2, versikulo 8. Pagtanggap kay Jesus bilang tagapagligtas. Ang pananampalataya ay sumusoy ang pagtanggap sa Kanya bilang ating tagapagligtas mula sa ating mga kasalanan. Hindi ito basta paniniwala sa Kanya, kundi pagtitiwala sa Kanya bilang ating nag-iisang pag-asa, sapagkat sinabi ng kasulatan, ang sinumang mananampalataya sa Kanya ay hindi mapapaya. May kita ito sa Roma 10, versikulo 11. Pagtitiwala sa kanyang sakripisyo, si Jesus ay namatay sa krus upang bayaran ang parusa ng ating mga kasalanan, sapagkat ang sweldo ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Makikita sa Romas 6, versikulo 23, ang kanyang kasalanan. Ang kanyang pagkamatay ay hindi lamang isang pangyayari sa nakaraan, kundi isang patuloy na katotohanan na nagbibigay sa atin ng kalayaan at pag-asa. Pangatlo ay ang bautismo. Sa mga tuwid, pumunta kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na binabautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ito ay sa Mateo 28, versikulo 19. Ito ay simbolo ng bagong buhay. Ang bautismo ay isang simbolo ng ating bagong buhay kay Jesucristo. Pero ito ay isang pampublikong pagpapahayag ng ating pananampalataya at isang panata na mamuhay para sa Kanya. Pagsunod sa kautusan. Ang bautismo ay isang tanda ng ating pagsunod sa kautusan ng Diyos. Ito ay isang sagot sa kanyang tawag na sundan siya at mamahalin at sasampalatayanan. Pang-apat ay ang pag-aalay ng buhay, sapagkat kayo'y namatay at ang inyong buhay ay nakakubli kay Kristo sa Diyos. Kapag si Kristo na ating buhay ay mahayag, kung gayon, kayo rin ay
Hayag sa nakasama niya sa kagulhatian. May kita sa Colossus 3, versikulo 3 hanggang 4. Pagsunod sa kanyang mga turo, ang pagiging tunay na Kristyano ay hindi lamang tungkol sa pag-amin na si Jesus ang ating Panginoon. Ito ay tungkol sa pagsunod sa kanyang mga turo at paglalakad sa kanyang mahayapa. Pag-ibig sa kapwa. Ang pag-ibig sa kapwa ay isa sa pinakamahalagang utos ni Jesus. Ang pinakadakilang utos ay ito. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ang pangalawa na tulad nito ay igibigin mo iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Sana'y nagbigay ng inspirasyon ang ating pag-uusap tungkol sa pagiging tunay na Kristyano. Tandaan natin na ang pagiging tagasunod ni Jesus sa isang paglalakbay at ang Diyos ay kasama natin sa bawat hakbang ng daan. Magsimula tayo ngayon sa pagsisisi, pagtanggap kay Jesus at pagsunod sa kanyang mga turo. Magiging handa tayo para sa kanyang maluwalhating pagbabalik. At sa aking paglalakbay bilang isang Kristyano, natutunan kong ang pagiging isang tunay na tagasunod ni Jesus ay isang regalo. Regalo ng pag-ibig, biyaya at kalayaan. Sana'y makatulong ang ating pag-uusap para mas maunawaan natin ang kahalagahan ng pagiging tunay na Kristyano.